Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nahihiya naman ako na ang tagal na pala nag-imbita. Ano po? Patawarin ako ha. Simulan po natin ang gabing ito sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama namin mapagmahal, pahintulutan mo po na matanggap namin ang iyong biyaya. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Nawa ay marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig. Makita namin ang mga bagay na dapat naming makita upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na yung Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Vicente Ferrer, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatanong ko po ang inyong kura kung ano ang tema. Sabi, bahala ka na. Alam po, napakahirap po ng temang yun. Alam po, bahala ka na. Alam po. Kaya po ay inaanyayahan ko po kayo na pagnilayan ang ilang kataga o pananaw o aral ni San Vicente Ferrer tungkol sa Kwaresma. Ano po? Hindi ko po alam ang konteksto ng ang inyong patron on the 14th century. Ano po? Pero sabi po niya, ang Kwaresma ay pagpapahalaga sa pag-aayuno, pagbabagong buhay, pagyapos sa kahirapan, at sabi, merong pananampalataya na nag-aanyaya sa panahon ng Kwaresma upang tingnan ang panahon bilang paghahanda sa paghusga ng Diyos. Sa madalit sabi, ayon po kay San Vicente Ferrer, tingnan mo ang Kwaresma hindi lang yung sa pang-araw-araw. Ano po? Kasi tayo, alam naman po natin ang disiplina ng Kwaresma. Prayer, fasting, and almsgiving. Di po ba, ano? Pero ang paanyaya po niya, hindi lang yung magawa mo ang mga disiplinang ito, makita mo ang iyong sarili sa paghusga ng Diyos. Sa madalit sabi, kung nag-aayuno ka, nagdadasal ka, nag-aabuloy ka, at wala namang pagbabago ang iyong buhay, walang halaga ang Kwaresma. Di pa ba, ano? Walang halaga. Hindi ka nga kumakain. Nalilipasan ka ng kain. Mahaba ang iyong pagdarasal. Dinadagdagan mo ang iyong hulog. Kaya lang, tuloy-tuloy ang chismis, wala pa rin. Di pa ba, ano? Wala pa rin. Wala pa rin. Ang hinihingi ng patron ay mayroong pagbabago ng kalooban. The conversion. Kaya nga po, ang tanong natin ay, meron bang pagbabago sa buhay ko? Meron bang pagbabago? Minsan, merong malaking pagbabago, minsan maliit lang. Ang mahalaga, merong pagbabago. Ano po? Hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Inuulit ko po, hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Halimbawa, dati palaging late, nagbago, ngayon absent. Di ba ba? Di ba ba? Ha?
Nagbago, di po ba? Ha? Dati, anong mga kasalanan ginagawa? Ha? Nagnanakaw. Nagbago. Di po ba, Nangu-hold up na lang. Maraming bagay na tayo ay nagbago, pero hindi naman umuunlad. Ang hamon po ng patron ay merong pagbabagong buhay. Narinig niyo po, that we may become a better person today than yesterday. Hindi kailangan kwaresma yon. Hindi kailangan kwaresma. Pero hari nawa sa panahon ng kwaresma, nagiging masigasig tayo sa pagsusumikap na tayo ay magbago. Nakasanayan mo na magchismis. Di po ba, Bagamat sa panahon ngayon, hindi na inaamin ng tao sila ay nagchichismisan. Wala nang umaamin na sila nagchichismisan o nagchichismisan na naman kayo. Di naman, Father. Ano ginagawa nyo? Sharing. Di ba, Nag-sharing. Hindi sila nagchichismisan, sharing. Ano po? Pero, hari nawa, bago ka man lamang mamatay, kung 7 araw ka nagchichismis, hari nawa, bago ka mamatay, mga 3 araw na lang. Di po ba, Nabawasan man lamang ng 4 na araw. Di po ba, Mahalaga po yun. Ang sabi niya, merong pagtalikod sa kasalanan, may paggawa ng kabutihan, at higit sa lahat, sabi niya, live well not only in Lent, but at all times. Nawa, ang pagiging mabuti ay hindi lang sa panahon ng Kwaresma, kundi sa pang-araw-araw. Kasi hinihikaya tayong magdasal ng Kwaresma, pero yung iba sa atin, pagkatapos ng Kwaresma, di na nagdadasal. Mahalaga na na-develop, naging kaugalian. Palagi ko po ito sinasabi. Ang Kwaresma ay hindi lamang isang panahon sa isang taon, kundi hari nawa, isang uri ng pamumuhay. Lent, hopefully, will become a way of life. Hindi lang Kwaresma. Hindi lang kayo nagbibigay ng Kwaresma. Hari nawa, maging isang pagkatao ang pagiging mapagbigay. Hari nawa, yung pag-aayuno, hindi lang Kwaresma, pang-araw-araw. Sabi ko nga po, pag kayo ay tumaba ng Pasko, naintindihan ko. Talagang maraming tumataba pag Pasko, di po ba, Pero pag tumaba kayo ng Kwaresma, may problema kayo. Opo. Kasi dapat nag-aayuno kayo ng Kwaresma, tumaba kayo. Di ba? Dapat, pag panahon ng Kwaresma, kung hindi man nababawasan ang timbang, hindi ka bumibigat. Panahon ng pagtitimpi. Kung ikaw ay namimili ng bagong damit ng Pasko, maintindihan ko. Pero kung sa Kwaresma ka namimili ng bagong damit, may problema tayo. Hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng pag-aayuno. Merong pagbitaw. Merong pagbitaw sa mga bagay na nakasanayan ko, nagugustuhan ko, nakakahiligan ko. Kaya nga, yung iba na mahilig sa chocolate, pag Kwaresma, hindi kumakain ng chocolate. Iniipon muna. Iniipon muna. At sa muling pagkabuhay niya, kakainin lahat yung kanyang naipon. Ano po? Ay, mali. Mahalaga po, mga minamahal na mga kapatid, ang sinasabi na ating patron ay
Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Saan ka dadalhin ng iyong ginagawa? Hindi lahat ng pangarap naaabot. Sapagkat ang pangarap ay dapat mayroong pagsusumikap. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Di po ba, ano? Yung iba hanggang ngayon walang trabaho. Bakit? Dasal lang nagdasal. Lord, sana makapagtrabaho na ako. Dasal ng dasal. Ano po? Hanggang ngayon walang trabaho. Bakit? Di nag-a-apply eh. Ano po? Naintindihan po ninyo? May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. May mga taong may sakit na hindi gumagaling kasi dasal lang nagdasal. Sabi nga nung isang matanda, Father, pray over mo naman ako. Bakit po? Ang taas ng blood sugar ko. Sabi ko, nanay, classmate tayo, classmate. Member tayo ng media. Ano yung media, Father? May diabetes. Ano po? Ay, kung gusto yung bumaba ang blood sugar ninyo, bawasan yung kakakain ng kanin. Bawasan yung matamis. Bawasan yung ganito, ganyan. Ano sabi ng matanda? Ay, huwag mo na akong pagbawalan, Father. I-pray over mo na lang ako. Mamaya, mayroong pagpapahid ng langis. Di ba ba, sa mga may sakit? Paliguan man kayo ng langis. Kung hindi kayo magbabago, hindi kayo gagaling. Naintindihan po ninyo? Sapagkat sabi nga ni Santo Tomas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. Dapat sumasang-ayon ang ating mga pagkatao sa biyaya. Hindi lang yung nag-aantay ka, di po ba, Hindi. Marami sa atin nag-aantay pero ayaw kumilos. Ang ating patron, si San Vicente Ferrer, ay sabi niya, tingnan mo ang iyong bukas at gawin mo ang lahat para maabot ang iyong pangarap. Ang pangarap na walang pagkilos ay hindi pwedeng tawaging pangarap. Ang tawag po doon ay panaginip. Naintindihan po ninyo? Sapagkat ang nananaginip, hindi lang naman tulog. Yung iba, gising. Nakatulala. Nananaginip. Ayaw kumilos. Mahalaga po, ayon sa ating patron, mabuhay ka ng maayos, hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, not only in Lent, but at all times. Sa araw-araw. Bakit? May mga bagay na naaabot sa dahan-dahang pagkilos. Yung mga Bisaya, meron silang kasabihan ng tao, sabi nila, hinay-hinay, basta kanunay. Ano po? Meron po bang mga Bisaya dito? Cebuano, di ba? Tama po, hinay-hinay, basta kanunay. Dahan-dahan. Pero kung yan ay dahan-dahan at paulit-ulit mong ginagawa, magiging kaugalian. Magiging kaugalian. Hindi naman, pag may ginusto kang maganda, magagawa mo kagad. Hindi. Dahan-dahan. Di po ba, Dahan-dahan. Yung iba sa inyo, gusto pagising maganda agad. Hindi. Yung iba, talagang gumawa ng paraan para sila ay gumanda. Naintindihan po ninyo? Sabi nga, kung pinanganak kang pangit, di mo kasalanan. Pero pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa. Naintindihan po ninyo? Kung pinanganak kang makasalanan, wala kang magagawa. Pero kung namatay kang makasalanan, kasalanan mo yon. Wala kang ginawa. Mananabi ako. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan.
Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo. Sapagkat, ang kailangan natin ay magsumikap. Di ba ba, na? Yung panahon ni Daily at Atay-Atayan, naalala ninyo? Ha? Ano palagi sabi? Magsumikap ka. Di ba, ano ba? Mahalaga yun. Magsumikap. Dahan-dahan. Hinay-hinay. Di po ba? Ang simbahan po bang ito, ganito kagad kaganda? Hindi. Dahan-dahan. Di po ba, ano? Kung alam nyo lang ang problema ng kura paroko, na sabi ko kanina, minsan natutulala ka. Paano ko kaya babayaran ito? Di po ba, ano? Oh, kayo, uuwi kayo, sisimba kayo. Sasabihin nyo, ay may pundi, oh. Si Father, hindi. Paano ko kaya babayaran ito? Pinagdadaanan namin yon at pinagsusumikapan namin. Kumakapal ang mukha namin, kahingi. Di po ba, na? Ganun talaga ang buhay. Kung wala kang pangarap, wala kang maabot. Pero kung ikaw ay nangangarap, dapat magsumikap ka. Ang kabanalan ay hindi nakukuha sa dasal. Merong pagsusumikap. Merong pagsusumikap. Noong ako po'y batang pari, na-assign po ako sa mahirap na parokya. At tinatanong ko sa matandang Monsenyor, sabi ko, paano ba maiaahon ng parokyang ito sa hirap? Ang dami ng paring dumaan dito. Umalis na lang. Na hindi man lang naiahon ang parokyang ito sa kahirapan. Hanggang ngayon nakabaon sa utang. Ang sagot ng Monsenyor, sabi niya, ilakad mo ng paluhod dyan sa Quiapo. Sabi ko, kailangan ko ilakad. Sabi ko, pambihira naman. Kasi kung nagawa mo na lahat, walang nangyayari, baka kailangan mo magsakripisyo. Di ako pinagpunta sa Quiapo. Tiningnan ko, tumayo ako sa likod ng simbahan. Tinansya ko, sabi ko, kaya ko ito. Lalakarin paluhod. Nakikita ko yung matatanda, lumalakad ng paluhod, mabilis lang eh. Sabi ko, kaya ko ito. Ano po? Pagluhod kong ganyan, may nakakilala. Father! Nako, kahiyaan na ito kasi may nakakilala, hindi po ba, no? Yun ang nakakainis. May nakakilala pa. Ano po yun? Lalakad kayo ng paluhod? Opo. Ha? Ano po ang inyong intention? Para sa akin mga parokyano. Sabi ko, buti pa kayo, Father. Pinagdadasal niyo yung mga parokyano niyo. Isama niyo naman ako. Sabi ko, sumakay ka pa. Batang pare ako noon eh. Saksakan ng kayabangan. Di ba ba, no? Sumakay ka pa. Ay, di nagsimula na ako. Abay, ang sakit. Masakit sa tuhod. Masakit sa hita, masakit sa puwet, masakit sa bewang, masakit sa likod. Lahat masakit. Ay may nakakilala. Pag hindi ko ito tinapos, machichismis. Si Father di nakatapos. Di ba, na? Ay, matalino ang Diyos. Ha? Hindi nakatapos ang pare. Ay, nako. Alam nyo, patawarin ako. Hirap na hirap ako. Ay, kalahati pa lang. Tinitingnan ko yung altar, malayo pa. Sabi ko talaga, Lord, talagang parang hindi ko kakayanin ito. Lord, kalimutan mo na lahat na aking hinihingi. Kalimutan mo na. Patapusin mo lang ako. Alam nyo, talagang hirap na hirap ako. Nangangapit ako dyan sa mga silyang yan. Nangangapit ako. Pagdating dito sa harapan, tinatansya ko kung aabot ako dito eh. Ano po? Lord, sana naman, pag natapos ko ito, makatayo pa ako, di ba, no? Kasi pwedeng nakatapos, dinala sa hospital. Di ba?
Ay di, nakatapos akong ganyan. May kneeler. Ano po, alam mo niya naman sa Quiapo, may luhuran. Umubub ako doon, umubub. Ang tagal ko. Ano po, basang-basa. Akala ng mga tao, umiyak ako. Hindi po, puro pawis. Puro pawis. Ha? Tapos, dahan-dahan akong tumayo. Nagpatumba ako para makaupo sa unang upuan. Ha? Ay di hanggang pinagtatawanan ko ang sarili ko, di po ba, no? Natatawa ang Diyos. Pero, malaking pero, ayan o, nabayaran ko ang utang ng parokya, napagawa ko ang simbahan, ano po, nakapag-iwan ako ng 1.2 million sa 2 taon at kalahati. Diba? Kaya yung sumunod sa akin, ang hirap naman dito, sabi, ilakad mo sa Quiapo. Sabi niya, ayaw ko. Ano ibig ko sabihin? Gusto natin madali lang ang buhay. Di po ba? Yung iba nga sa inyo, pag tinanong sa inyo pamamaraan, gusto nyo mamatay. Di ba? Mamamatay naman tayong lahat. Di po ba, na? Huwag nyo sabihin, hindi kayo mamamatay. Mamamatay kayo. Sa anong pamamaraan? Gusto nyo bang nasusunog? Taas ang kamay na nasusunog. Nadagan na ng building. Nalulunod. Nabangga dyan paglabas. Ano pa? Ha? Nagbiyahe sa ibang bansa, nag-crash. Ano pa? Wala ano. Hello? Meron ba? Pinapapili kayo ng Diyos, sinitingnan kayo ng Diyos, ano? Alam ko ang gusto nyo. Sana kunin kayo ng Diyos habang, kita nyo na, para walang hirap. Bakit? Madali ba mapako? Hindi, di ba? Gusto nyo kunin kayo ng Diyos habang natutulog. Yan ang panalangin ng mga tao ngayon. Kunin habang natutulog. Kaya alam na po ninyo, sa misa may mga namamatay na. Alam niyo na kung bakit. Natutulog eh. Bakit? Lahat ba ng nagsisimba natutulog? Nakikinig? Iba natutulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Di ba ba, no? Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kinuha na ni Lord. Gusto nyo kasi kunin kayo habang natutulog, di ba ba, no? Ayaw nating maghirap. Bakit, Father? Yung magnanakaw na katabi ni Kristo, sinabi lang naman niya sa Diyos, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Di ba? Nakapasok ka agad. Nagsimba ba yun, Father? Hindi. Umatin ba yun ng Prex? Hindi. Nag-BEC ba yun? Hindi. Member ba yun ng Lourdes? Hindi. Lay minister ba yun? Hindi. Magnanakaw yun. Isipin mo, sinabi lang niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Bakit ganun, Father? Di sana pag ako'y mamamatay na, sasabihin ko rin, Lord, remember me. Di ba na? Pwede yun. Pero wag niyong kakalimutan, nakapako yun. Kung gusto niyo ng ganon, habang kayo mamamatay, papasok agad kayo, magpapako kayo. Naintindihan po ninyo? Gusto natin madali. Gusto natin magaan. Gusto natin pag yumaman, mabilis lang. Gusto natin pag nag-aral, tapos agad. Di ba? Nung pandemic, sino ba gumagawa ng assignment ng anak? Kita nyo na kayo. Di ba ba, no? Kayo. Kaya kayo mga teacher, gulat na gulat. Biglang tumalino ang mga estudyante nila. Ang tataas ng grade. Ngayon, tapos na ang pandemic, yung ibang magulang, sila pa rin ang gumagawa ng assignment na
anak. At yung isang anak, bagsak. Ma, bagsak ako. Sabi nung nanay, ba't ka bumagsak? Di ko alam, ikaw ang gumagawa ng assignment ko eh. Ayaw nating turuan. Mga minamahal na mga kapatid, kahit sa simbahan, meron nagpapadasal, pero ayaw magdasal. Di ba ba, ano? Isama mo naman ako sa panalangin. Isama mo naman ako sa panalangin. Di ba? Pero hindi nagdadasal. Piling nyo, makakarating kayo sa langit? Hindi kayo makakarating sa langit. Ano sabi? Sabi ni San Vicente, 3 bagay. The Lenten conversion and penance. Sabi niya, therefore, do penance now, forgive injuries, make restitutions of any ill-gotten goods, live up and confess your religion. Hindi lang ako ay magdadasal. Meron akong pagtalikod sa aking kasalanan at kaya sabi ko, hindi ko alam kung anong konteksto ng 14th century. Isoli mo ang ill-gotten wealth. Aba, ibig sabihin ng panahon na may corrupt na. Ha? Mayroon mga contractor na noon, may mga contractor na ano po. Hindi lang yung ikaw ay magsosorry. Kung ikaw ay may ninakaw, isoli mo. Kung ikaw ay may utang, bayaran mo. Yung iba kasi, mangungutang, dadaanin sa dasal. Parang si Lord ang magbabayad, di ba ba? No? Aba, magbayad kayo. Kung meron kayong hiniram, isoli ninyo. Alam niyo po ba yung kwento papunta sa langit, ang haba ng pila? At tinatanong nila, anong kasalanan mo? Ako'y nagnakaw. Ay! Ikaw, ako'y ng babae. Ay! Ikaw, ako'y ng hold up. Ay! Ikaw, ako'y ng lalaki. Ay! Tapos paglingon sa'yo, ikaw anong ginawa mo? Tahimik ka? Tahimik ka? Bakit anong kasalanan mo? Nahihiya ako. Bakit nga anong kasalanan mo? Nag-uwi ako ng coupon van sa opisina. Ha? Yung mga nag-uwi ng gamit galing sa opisina. Di pa ba ano? Ay, ang hirap nun. Ha? Yung mga nag-opisina, pinagpiprint nyo ng assignment ng mga anak nyo sa opisina. Nako. Meron, di po ba, ano? Ha? Nag-uwi ng coupon van. Ano po? Yung iba nga, ha? Sa restaurant, inuuwi yung mga table napkin. Yung iba sa mall, inuuwi yung toilet paper. Hoy, ang hirap nun. Tayo lang sa Pilipinas. Ang ating mga CR, walang toilet paper. Inuuwi. Yung mga nag-uwi ng toilet paper, naku, laki ng kasalanan ninyo. Damihan ninyo. Hindi sulit na pumunta kayo sa impyerno dahil sa toilet paper. Bakit? Nabiktima ako niyan. Nasira ang tiyan ko. Nasa mall ako, Mga pari kami, nagpunta kami sa mall. Nasira ang tiyan ko. Naku, nailabas ko na. Nung tingnan ko, walang toilet paper. Buti na lang may cellphone na. Tinext ko yung kasama ko yung pare. Father, wala toilet paper sa CR. Napamura siya kasi nanonood na siya na sine. Sabi, isang kanto, isang ka. Nasa 3rd floor ako. Anong building? Building B. Isipin mo, nanonood siya ng sine, nagpatatak pa siyang ganon. Bumili siya ng toilet paper. Oh. Tapos pagdating sa CR, buti na lang hindi tinawag na Father Dave. Dave! Sabi ko, dito. Nakakaya.
Kaya galit na galit ako sa mga nagnanakaw ng toilet paper. Oo. May mga pupunta sa impyerno dahil nagnakaw ng toilet paper. Di ba? May CR dyan nakalagay, di ba, magabuloy? Hello? Di ba yung CR ninyo nakalagay magabuloy? Yung mga gumagamit dyan na hindi nag-aabuloy, mag-ingat kayo. Ay, nako. Simpleng bagay. Alam po ninyo, feeling natin, pupunta tayo sa impyerno dahil tayo nagnakaw, ng babae, nakiapid, hindi nagsimba, nagsinungaling. Alam po ninyo, marami sa atin ang pupunta sa impyerno dahil sa maliliit na kasalanan na naipon natin. Aba, naintindihan po ninyo ako? Huwag kayong tawa ng tawa. Ano pa? Ha? Dapat merong pagtalikod, merong pangungumpisal. Yung iba, simba na simba, hindi nangungumpisal. Yung nangungumpisal naman, kasalanan ng iba, kinukumpisal. Oo. Nangumpisal, ang kasalanan po na aking asawa. Ba't asawa mo? Ikaw ang... Kasi, Father, wala akong kasalanan. Yan ang kasalanan mo, wala kang kasalanan. Sinungaling ka. Di ba? Meron ba sa ating walang kasalanan? Yung mga pari nga, dami kasalanan, kayo pa. Di ba ba? Ano? Ikalawa, if you really want to help the soul of your neighbor, you should approach God first with all your heart. Hindi sapat na mayroong pagtulong sa kapwa sa panahon ng Kwaresma, kundi unang-una, mayroong paglapit sa Diyos. Nang inyong pagtulong sa kapwa ay dahil sa relasyon nyo sa Diyos. May mga tumutulong na walang relasyon sa Diyos, pero hindi pwedeng may relasyon ka sa Diyos na hindi ka tumutulong. Naintindihan po ninyo? May mga tumutulong na hindi nagsisimba, pero kung ikaw ay nagsisimba, dapat tumutulong ka. Mahirap yung nagsisimba ka, pero wala kang tinutulungan. Naintindihan po ninyo? Sa panahon ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo na tayo ay dapat mayroong tinutulungan. Pag-aabuloy ay isang pamamaraan, pero maraming pagtulong ang inaanahan. Ano sinasabi? Pinakain mo ang nagugutom, pinainom mo ang nauuhaw, binigyan mo ng damit ang hubad, tinanggap mo ang mga estranghero, dinalaw mo ang mga may sakit, dinalaw mo ang mga nakakulong, at nakiramay ka sa mga naulila. You feed the hungry. Give drink to the thirsty. You clothe the naked. You welcome a stranger. You visit the sick. You visit those who are in prison. You bury the dead. Basahin po niyo ang Ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga nakapunta lang sa langit ay hindi yung nagsisimba. Hindi yung nag-aayuno. Ano sabi niya? Ang ginawa mo sa pinakamaliit na iyong kapatid, ginawa mo sa akin. Ano yun, Panginoon? Kaya, magtanong kayo, meron na ba kayong pinakain maliban sa sarili ninyo? Meron na ba kayong pinainom maliban sa sarili ninyo? Meron na ba kayong binigyan ng damit maliban sa sarili ninyo? Meron na ba kayong tinanggap na estranghero o kayo mismo ang gumagawa ng estranghero? Ano ibig ko sabihin? Pag hindi tayo magkakasundo, kahit ang sarili mong kapatid, ginagawa mo, estranghero. Di po ba, no? Pag dumadating ang kapatid mong hindi mo kasundo, o ba't nandito yan? Ba't nandito yan? Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal.
Pag yung matatandang magulang na dinadalaw ang mga anak para bisitahin, ano sabi ng mga anak? Bigyan mo na yan para umalis. Di ba? Tapos nagsisimba ka. Na sarili mong magulang, hindi mo kayang mahalin. Oh! Di ba? Madali lang kasi pag ganun. Pero mahirap alagaan ng may sakit. Mahirap tanggapin ang kapatid na na walang-wala. Father, utang ng utang, di naman nagbabayad. Di ba? May mga kapatid kayo utang ng utang, di nagbabayad. Di ba ba, Pag nangutang, huwag niyo na pautangin. Bakit? Alam niyo namang walang pambayad, pinapautang niyo pa. Huwag niyo na pautangin. Bigyan mo na lang. Para hindi ka maniningil. Di ba ba, Oh. Anong gusto niyo? Kayo nangungutang o kayong inuutangan? Hello? Oy, sagutin niyo ako. Anong gusto niyo? Kayong nangungutang o kayong inuutangan? O bukas may mangungutang sa inyo. Kasi madali lang sabihin yun. May mga bagay na madali lang sabihin, pero ang hirap gawin. Pero anong kasabihan natin? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kasi kahit mahirap, kung gusto, ginagawa ng paraan. Pero pag ayaw, kahit magaan, ang daming dahilan. Di po ba, Pangatlo, sabi niya, whatever you do, think not of yourself, but of God. Sa madalit sabi, ang sinasabi ng ating patron, unahin mo ang Diyos. Isipin mo ang Diyos. Isipin mo ang Diyos. Kung ikaw man ay niloko, pagbabayaran nila yon. Ang Diyos ang magpapalit. Ano sabi niya? Batiin mo ng kapayapaan ang iyong katabi. Kung karapat dapat, mapupunta sa Kanya. Kung hindi karapat dapat, mababalik sa iyo. Di po ba, Ibig sabihin, walang masasayang. Kung gagawa ka ng mabuti, gagantimpalaan ka. Kung hindi sila karapat dapat, magbabalik sa iyo ngayong kabutihan. Ang mahalaga, meron kang ginawa. Ang hamon ng Kwaresma, lalong-lalo na nung linggo ay, ano ang bunga ng iyong ginagawa? Hindi lang may ginagawa, dapat merong bunga. Di po ba, Merong bunga. Ano po ang kanyang paalala? Warnings. Unang-una, sabi niya, marami sa atin na kung kailan may pagkakataon, saka natatakot. At ang iba ay maligamgam. Maligamgam. Alam niyo po yung maligamgam? Masarap lang yung panligo, maligamgam. Pero hindi masarap ang kapeng, maligamgam. Di po ba, Ang hirap nun. Dapat mainit. Kung hindi mainit, malamig. Ang pinakaayaw ng Diyos ay maligamgam. Maligamgam sa buhay pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid, ano po ang sakit ng maraming nagsisimba? Kahit saan, magsabi kayo. Ang sakit ng maraming nagsisimba, magaling magkomentaryo, pero ayaw kumilos. Marami sa atin yan. Magaling magkomentaryo, pero ayaw kumilos. Yung nagbabasa, pinupuna. Ano ba naman yan nagbabasang yan? Ang arte. Mali naman ang sinasabi. Dami sinasabing gano'n, di ba ba? Pero pag sinabi mong, ikaw nga ate, mag-lector ka, huwag ako. Di ba? Ano ba naman yung ating lay minister? Ang bagal.
Kasi matatanda na, di ba no? Dito ba matatanda na? Hindi naman oh. Oh. Pero pag sinabi mo mag-lay minister, ayaw. Di ba? Ayaw. May mga parokya ang tatanda na ng lay minister. Hindi pwede dito yon. Bakit? Ang dami hagdan eh. Mahuhulog. Ang layo ng altar. Bago dumating si Kristo sa inyo, ang tagal. 1 to 1. Hindi pwedeng matanda ang lay minister. Pero pag tinanong mo, gusto mo mag-lay minister? Ayaw. Di ba? Pag panahon ng Kwaresma, ayaw nila yung lay minister matanda. Bakit? Babagal. Ikalawa, ang laki ng krus. Pag Ash Wednesday, di ba ba? Kasi, buong mukha. Sa komunyon, ang tagal. Katawan ni Kristo. Di ba, no? Ay gusto mo ba sa bibig? Ay di lalong ang hirap. Ano ibig sabihin? Komentaryo tayo ng komentaryo, pero ayaw nating tumulong. Yun ang paalala ng patron. Huwag lang po muna kumilos. Mag-ambag. Naku po ninyo, mag-ambag. Ang inaambag ay hindi lang pera. Minsan panahon. Minsan talento. Di po ba, no? Mga minamahal mga kapatid, hari nawa, pwedeng magbayad ng kuryente sa panalangin, di po ba, no? Yung bang darating kay Father, Father, ito na po yung bill. I will pray for you. Ay, hindi naman nababayaran ang Meralco ng panalangin, di po ba, no? Hindi naman nababayaran yung tubig ng panalangin. Kailangan nun. Pera. Ang hirap no, pari kayo. Tatanungin ni Father, magkano koleksyon natin? Naku, kulang. Pray over pa ni Father, sana dumami. Di ba? Mabuti pa yung tinapay, dumami. Yung koleksyon, hindi po ba? No? Bakit? Marami lang ang gustong pumuna. Ang paanyaya ng patron ay kumilos. Kumilos. Ano po? Pangalawang paalala, sabi niya, matakot sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri habang inaalala ang oras ng paghuhusga. Tayo ba'y natatakot? Minsan tayo natatakot lang pag mamamatay na. Pero pag malusog, hindi natin naaalala ang Diyos. Di po ba, ano? Hindi natin naaalala ang Diyos. Patawarin niyo ako. Sana hindi naman ganun dito. Ano po? Alam niyo, sana patawarin niyo ako. Mananabi ako. May mga simbahan, yung mga naglilingkod, sila mga chismosa. Patawarin ako. Ano po? Mananabi ako. May nakikinig sa atin, ano? Naka-online tayo, di ba ba? Totoo yan. Kung sino pa yung nangalilingkod sa simbahan, yung pa mga chismosa. May sumasagot, ba? Kawawa si Father. At alam niyo ang sikreto para mabilis kumalat? Ano sinasabi? Atin-atin lang. Di ba, ano? Atin-atin lang. Yan. Ay, nako. Pinakain ako ng bibingka kanina. Ang taas ng blood sugar ko, 245. Ang sarap na bibingka eh. Sino ba yun ang pagkain sa akin? Pangatlong bahagi. Ano sabi niya? Ang panahon ng Kwaresma ay paghahanda sa paghuhusga ng Diyos. By penance and amendment of life, people
prepare themselves against the impending affliction. Hindi ibig sabihin ng paghusga, kamatayan. Kailangan po niyong tanggapin na meron tayo mga pagdurusa dala ng ating sariling kasalanan. Hello? Mabuti sana kung patay agad. Pero, may mga pagdurusa dahil sa iyong kasalanan. Kasalanan mo, kaya ka nagdurusa. Minsan, hindi yung kung kaagad mo ginawa ang kasalanan, magdudusa ka. Hindi. Minsan, makakalipas mo na. Di ba? Yung mga kasama, o yung mga naging bahagi ng corruption sa flood control. Mayroon ba dito? Nagpasasa muna yun, nagpasasa. Nakinabang muna yun, di po ba na? At iniisip nila, hindi darating ang araw ng paghusga. At biglang dumating. At sasabihin nila, ayaw ko makulong, kawawa naman ng pamilya ko. Ay, pero nung ikaw ay nagpapasasa, inisip mo ba yun? Hindi mo inisip. Kasi pag tayo ay nag-i-enjoy, nakakalimutan natin na merong paghusga. Alam mong ikaw ay hypertensive, pero talagang masarap kumain ng bawal. Di ba ba na? May gamot naman eh. Di ba? Mabuti kung pagkakain mong ganyan, atakihin ka agad. Hindi. Mag-i-enjoy ka muna. Pagkatapos ng tatlong araw, 4 na araw, saka ka atakihin. Di ba ba, ano? Oo. Saka mo lang sasabihin, sana di ko kinain. Tapos na, nalunok mo na. Di ba ba, no? Yun mga, sana hindi ko kinuha. Sana hindi ko, ay, puro tayo ganun. Ano sabi ng ating patron? Ay, kung ano man ang iyong ginagawa, huwag mong kakalimutan, may panahon ng paghusga. Kaya kung nag-iisip ka pa lang ng kasalanan, isipin mo na merong paghusga. Hindi kamatayan yan. Hello? Hindi yung impyerno. Hindi. Dito pa lang sa lupa, meron na paghusga. Pero pag pinag-usapan ng paghusga, hindi naman yung pangit. Kung gumawa ka ng mabuti, meron ka ring paghusga. Anong paghusga mo? Pagpapalain ka. Sa madalit sabi, kung ano ang iyong ginagawa, merong kapalit. Mamili ka. Kasalanan na iyong pagdudusahan, kabutihan na ikaw ay pagpapalain. Hindi pwedeng walang ginagawa. Hindi pwedeng walang ginagawa. Nakuha ninyo? Kaya nga, sa panahon ng Kwaresma, kung wala kang maisip na gawin, ano sabi? Mag-ayuno ka. Di po ba, ano? Ha? Manalangin ka, mag-abuloy ka. Kasi kung ikaw ay walang maisip na ginagawa, at least ang simbahan, ang Panginoon ay nagpaalala, may 3 bagay ka na pwedeng gawin. Pero hindi ka nalilimita sa 3 bagay na yon. Napakaraming pwedeng gawin. Magpakain ka na nagugutom, inuulit ko, painumin mo na uuuhaw, tanggapin mo mga estranghero. Ano ibig sabihin? Sabi nga ni Santa Teresita ng Lisieux, sabi niya, yung ikaw ay ngumiti sa mga taong iyong nakakasalubong. Malaking bagay yon. Meron kami dati sa parokya na siya ay gustong magpakamatay. Dumaan siya sa simbahan. Nakasalubong niya ang isang naglilingkod sa simbahan. Siya ay nginitian. Tinanong siya, kinumusta siya.
at nabago ang kanyang plano na magpakamatay. Nakausap ko siya 6 months after. Sabi niya, alam mo, Father, nagpunta ako dito 6 months ago, nagbalak ako magpakamatay. Ang dami kong problema. Pero sinalubong ako ng isa sa inyong servant, nginitain ako, kinumusta ako, alam kong hindi niya ako kilala, nagbago ang aking pananaw. Sabi nga ni Saint Teresa of Lisieux, hindi mo naman kailangang gumawa ng malalaking bagay. Maliliit na bagay na punong-puno ng pag-ibig. Kaya lang mahirap yun. Di ba ba, no? Mahirap yun. Naglalakad ka dyan, nakangiti ka. Sasabihin ng tao sa'yo, may sayad dyan, may sayad. Di ba ba, na? Pero kahit malamang kasama sa pamilya, ngitian mo. Hindi yung palagi kayo nakasimangot. Di po ba, no? Mga nanay. Hello? Nanay. Ha? Huwag naman kayo masyadong nakasimangot sa anak ninyo. Pag may kwento ang anak ninyo, huwag kayong suminghal kagad. Pag sinabi ng anak, Ma, ano na naman? Wala po, wala. Tumatawag lang, sisinga lang. Alam, gumiti naman kayo, di ba? O anak, di ba? Kasi tayo natatakot tayo eh. Pag sinabihan tayo, Ma, may sasabihin ako pero huwag kang magagalit. Talaga magagalit na kayo noon, di ba ba? Ano? Alam nyo, ikagagalit nyo yun eh, di ba ba? Ano? Di ba? Pero huwag nyo naman sigawan, di ba ba? Ano? Ha? Ano na naman? Wala lang. Di ba? Sasabihin ko lang, may muta ka. Di ba? Di ba? Naintindihan po ninyo yan? Whatever you do, judgment will come. So kung gumawa ka ng kasalanan, merong paghusga at kahirapan. Gumawa ka ng kabutihan, merong pagpapala. Kaya nga sabi, mamili ka, buhay o kamatayan. Mamili ka, kasaganahan o kahirapan. Mamili ka, kasayahan o kalungkutan. Mamili ka. Ang iyong bukas ay depende sa iyong mga pagpili ngayon. At huwag nyo itong kakalimutan, ang hindi pagpili ay pagpili. Not to make a choice is a choice by itself. Kasi hindi pwedeng walang ginagawa. Kung wala kang ginagawa, wala kang bukas. Naintindihan po ninyo? Kung wala kang ginagawa, wala kang bukas. So, ang bukas, ayon sa ating patron, ay ayon sa iyong mga pinipili ngayon. Naintindihan po ninyo? So, hindi pwedeng puro dasal lang. Ha? Hindi pwedeng puro praise the Lord. Hindi pwedeng, ang mga ibon ay Naintindihan po ninyo? Hindi pwedeng puro prayer meeting. Ha? Hindi pwedeng puro black rosary. Merong pagkilos. Huwag kakalimutan. Ano po? Ha? Pag gumawa ka ng mabuti, merong pagpapala. Kung meron kang ginawang kasalanan, merong kaparusahan. Nasa iyo ang iyong bukas. 8:00 na. Meron pang pagpapahid ng langis. Ha? Huwag na natin patagalin pa ito. Ano po? Ano po sabi dito? Panghuli, sabi niya, however, we all are whether predestined or foreknown, we ought to try to live a life of good perseveringly. Sa Manalit sabi, may mga pagpapala na hindi agad-agad binibigay. Pero hindi yan ang dahilan para hindi ka magpatuloy.
Naintindihan po ninyo? Sapagkat ang kasabihan, you can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Naintindihan po ninyo? Baka ganun kayo ng ganun, hindi nyo naintindihan. Kahit kailan, hindi nyo makakain ang bunga ng isang puno kung saan katatanim nyo lang. So, you have to persevere. Pag naitanim mo, babantayan mo, abunuhan mo, alagaan mo, pero alam mo, darating ang araw, mamumunga din yan. At least, nagtanim ka. Sapagkat ang kasabihan, kung anong iyong tinanim, yan ang iyong aanihin. Kaya pag wala kang tinanim at ikaw ay umani, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Inuulit ko, pag ikaw ay walang tinanim, pero ikaw ay may inaani, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Hindi pwedeng walang itinatanim. Lahat ng santo ay mayroong tinanim. Ang iba sa kanila ay naghirap, dahil sadyang may mga pagpapala na hindi agad-agad dumarating. Meron sa atin mga magulang na kung kailan na kayo naging lola, sa kanyo lang nakita ang inyong mga tinanim noon. At least nakita nyo, di po ba, no? Pero wag na wag nyong kakalimutan yun. Maliwanag po ba itong mga sinasabi ko? Ang Kwaresma, ayon sa ating patron, ay hindi naiiwan lamang sa mga disiplina ng Kwaresma, kundi sana tinitingnan mo ang iyong kinabukasan, lalong-lalo na sa panahon ng paghusga ng Diyos. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. May mga bagay na nakakainis. May mga bagay na nakakatakot. May mga bagay na, sabi nga, magdudulot ng alala. Pero, alam natin hindi nagpapabaya ang Diyos. Ang pag-asa na mula sa Diyos ay kahit kailan hindi tayo bibiguin. Hope does not disappoint. Hindi tayo bibiguin. Kaya anuman ang iyong panalangin, tuloy mo lang. Ano sabi nila? Marami ang nabigo dahil nung malapit na nilang matanggap, saka sila tumigil. Marami ang nabigo kasi kung kailan nila matatanggap na, saka sila tumigil. Hindi. Hindi sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Naintindihan po ninyo? Ang Diyos ay tapat. Ang mahalaga, hinay-hinay, basta kanunay. Be persevering. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Pagtatawanan ko ba ang sarili ko kung hindi ko tinapos ang paglakad ng paluhod? Hindi. Nagdulot ng malaking aral sa akin yun. Ako po ninyo. Di ba? Matalino ang Diyos. Kumuha siya ng nakakilala. Di ba, no? Para at least nakakahiya. Di po ba, no? Maganda yun. Maganda yun. Di po ba, no? Mahirap yung may pera ka naman, tapos tawad ka ng tawad dyan sa palengke. Kaya pa, oy, sister, ay! Hindi ka natatawad kasi nakakahiya na, di ba ba na? Minsan, ginagawa ng Diyos yun. Meron po bang tanong? Hello? Walang tanong. Father, walang tanong. Itutuloy po natin sa pagpapahid ng langis. Ano po? Ngayon,
Inaanyayahan ko kayo na habang kayo'y nakapila sa pagpapahid ng langis, manalig kayo. Manalig kayo na matatanggap ninyo ang inyong hinihingi. Sapagkat hindi binibigo ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya. Pahintulutan yung kayo'y aking ipagdasal. Ano po? Ha? Tulungan kayo sa inyong mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Ama naming mapagmahal, kilala mo po ang bawat isa na naririto. Ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw ang nagtaguyod. Alam mo ang kailang mga pagtawat, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Batid mo, Panginoon, ang kailang mga panalangin. Batid mo, Panginoon, ang kailang mga pagdulog. Alam mo ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa. Kahabagan mo, Panginoon. Ano man ang kailang mga karamdaman, sa isang salita mo lamang igagaling sila. Pero Panginoon, idinudulog ko rin ang kailang mga pamilya saan man naroroon. Kung ano man ang kailang mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa po ang kailang mga pamilya, ipagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Hindi ka madamot, Panginoon. Nawa po ay buhusan mo sila ng iyong pagpapala. Dagdagan mo po ang biyaya na nararapat para sa kanila. Dagdagan mo po ang kailang mga tawanan. Dagdagan mo po ang kailang mga kalusugan. Dagdagan mo po ang kailang mga pagpapala. Nawa po'y mayroong kasaganahan sa kanilang mga buhay. Suklian mo ang mga paglilingkod ng iyong mga anak. Suklian mo, Panginoon, ang kanilang mga kagandahang loob. At kung sino man ang may sakit dito, Panginoon, alam kong walang imposible sa iyo. Maging cancer man yan. Panginoon, pagalingin mo po sila. Kayo na po magkaloob, Panginoon, sa kanilang mga pagdulog, sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, kay din ni San Jose, ang tapat niyang esposo. Ang aming patron, San Vicente Ferrer, pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagpalain po kayo ng Diyos, maraming salamat po.